Hello viewers! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating plane and solid geometry series and i-discuss natin yung square. So yung mga area and perimeters ng square. Then magkakaroon din tayo ng problem solving. Yan. So mag-move on na tayo sa square, which is basically a special type of rectangle. So, ang square, rectangle lang din yan. So, pag sinabi nating rectangle, parallelogram siya na lahat ng opposite sides ay parallel, yun yung parallelogram. Pero yung special kay rectangle ay lahat ng corners or lahat ng interior angles ay 90 degrees. So, si square, kaya siya naging special kasi all sides are equal. So, rectangle lang din yan. Pero gagawin mo lang, lahat ng side, i-equal mo lang. So, naging ganyan siya. So, ganyan lang siya. So, ayan yung square. Di ba kay rectangle, kung naalala nyo, A and B. Tapos, yung formula ng area, AB. So, dito, dahil equal naman sa lahat ng sides, so, lahat ng B, palitan mo lang ng A. So, magiging A squared na siya. Tapos, sa perimeter naman, 2A plus 2B yun, di ba? So, since yung B ay equal na din kay A, palitan mo ng A, so 2A plus 2A or 4A. Yan. So, yan yung ating mga working equations sa area and perimeter ng square. Tapos, dahil equal, lahat ng sides kay square, also, the square also takes some properties ng rhombus, such as the diagonals. Di ba? Kay rhombus, yung diagonals doon ay perpendicular bisector. Meaning, yung dalawang diagonals, dinidivide nila yung isa't isa into two equal parts at the same time, perpendicular pa sila sa isa't isa. Sa rhombus, sa square, ganun din. Since equal ang sides and may 90-degree angle, the diagonals end up being equal and in length and they intersect at 90 degrees. So, equal ng length tapos dinidivide niya pa into two equal parts. And yung length nga ng diagonals ay equal lang. So, equal lang yung D1 kay D2. So, para talaga siyang pinaghalong rectangle and rhombus. Kasi kay rectangle, lahat ng 90 ng angle niya, 90 degrees. Yun yung nakuha niya kay rectangle. Kay rhombus naman, yung nakuha niya, lahat ng sides are equal. So, yun nga, sub ni rhombus and rectangle si square. Kung ma-recall nyo sa ating quadrilateral families na lecture. Yan. Ito kay square equal yung diagonals. Kay rectangle din naman guys, ganun din. No, hindi ko lang nasulat nung nakaraang video. Equal yan, D1 and D2. So, mag-solve na tayo ng problem. Problem number 1, the side of a square is, the side of a square, is 5 centimeter less than the side of the other square. So, meron tayong dalawang square dito. Sabihin natin, this is square number 1. Ayan. So, is equal yon. So, 5 centimeter less than the side of the other square. So, pag nakita kayo ng less than, pangalawa siya. So, yung 5 centimeter less than, mahuhuli yan. Pangalawa siya. Ito yung mauuna, yung the side of the other square. Tapos, saka lang magle-less than ng 5. Yan. So, pag nakita kayo ng less than, more than, lagi yung pangalawa guys. Lagi yung pangalawa. Mauuna yung kasunod niya. So, nung nakaraan nating problem, di ba may na-encounter na tayong more than. Ito, kaya wala tayong naging problem kahit hindi natin siya ginawang pangalawa kasi commutative naman ang addition. Meaning, kahit yung first term and second term magkabaliktad, okay lang. Babati 1 and 2, 2 and 1. Pareho lang yan, di ba? So, kapag ka mga more than or mga addition, hindi na natin masyadong iniintindi yung kung sino yung mauuna sa kanila or yung arrangement. Kasi nga, commutative. Dito lang siya crucial kay subtraction. So, ayun. So, kapag ka less than, palagi siyang pangalawa, guys. Mauuna palagi yung next na phrase na the side of the other square or yung A2 natin.
So, if the difference of their areas is 55 centimeter, if the difference of their areas is 55 centimeter, pag pinag-minus mo daw yung area, ang makukuha mo ay 55. So, i-double check natin kung tama. Kasi, dapat mauuna yung mas malaki, di ba? Kasi magne-negative to if mali ka ng arrangement. So, dahil positive yung nilagay natin dito, dapat, eto yung mas malaki. Para walang maging error sa computations natin. So, sino ba yung mas malaki? Si A1 or si A2? Si A2 dapat. Kasi, mas malaki si A2, di ba? Kasi si A1, A2 siya na binawasan mo ng 5, yung side. So, mas maliit dapat yung square na A1. So, pwede yan kung gagawin mo tong negative, pero i-arrange na lang natin. Gawin na natin tong A2 minus A1. Ayan. So, para positive lang. Tapos, ano ba yung formula ng area? Di ba? A squared. So, itong A2, palitan natin ng ace of 2 squared minus yung A1, palitan natin ng ace of 1 squared. So, ano ba yung ating 2 unknowns? Meron tayong 2 unknowns, which is yung A1 and A2. So, para ma-solve natin yung problem, kailangan natin ng maka-form ng 2 equations. Kung saan involved si A1 and A2 and wala na silang ibang kasama. So, eto, we can treat this as our first equation. Kasi involved yan si A1 and A2. So, equation 1. Eto naman, we can treat this as our equation number 2. Kasi ang nandito lang naman na unknowns ay si A1 and A2. Ayan. Tapos, dito, hindi natin pwedeng gamitin yung calcu guys, yung mode 5. Kasi ang format nun, di ba, ax plus by plus is equal to c pala. So, ito yung A1, tapos ito yung A2, yung y. Kung okay sana siya, yung equation 1, pero yung equation 2 hindi. Kasi naka-square siya eh. So, dito, mamanu-manuhin natin siya ng algebra. So, paano ba yung ginagawa natin? If we have two equations, two unknowns. Diba, ang ginagawa natin, sinasubstitute natin yung unang equation doon sa pangalawa. So, yung first equation natin, naka-format na siya na pwede na siyang i-substitute. Kasi yung A1, which is yung A2 minus 5, pwede mong ipalit dito. Pwede mong i-plug in dito. So, rewrite natin yung equation 2 na na-substitute na natin. So, square muna natin to. So, square the first term, FOIL method. Then, multiply yung... Ay, hindi pala. Ano na pala to? Yan, multiply mo tapos times 2. So, negative 10a2 plus 25. Kasi, i-square mo yung last term. So, is equal to 55. So, further simplification, distribute natin yung negative. Ayan. Tapos, pagsamahin natin lahat ng mga like terms. So, ito magka-cancel. Then, yung matitira na lang ay 10a2. Tapos ito, lipat natin to sa kabila. Magiging plus. So, yung a2 natin ay 80 over 10 or 8. So, di ba sa a2 yung mas malaki, ang hinahanap, the side of the smaller square or yung a1. So, either sa equation na 1 and 2, pwede natin gamitin to find a1, pero dito tayo sa mas simple or yung equation number 1. So, gamitin natin sa equation 1, a1 is equal to a2 minus 5. Substitute the value of a2, 8 minus 5. So, 3 yung ating answer. So, ito yung ating answer or letter A. So, ayun lang guys. Yun yung ating problem solving sa squares and yung formula ng area and perimeter. Sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.